It takes a village to make you a successful basketball player. It will take a bigger village to make you a successful man. The reception of the kids and the parents was overwhelming. From the time we scouted the participants, napakarami na talaga nag-express ng interest na sumali. When the tryouts day came, it did not disappoint. Kaya we're happy to be able to guide these kids as they pursue their dreams. Yung sa Bulacan leg natin sa Paumbong and Anangat, bukod dun sa skills, as a coach kasi lagi din nahanap namin kung paano yung attitude ng bata sa court. Talagang napapakita sila ng good values, yung right character, being a player, and also being a Filipino. When we conducted the tryouts in Angeles City and City of San Fernando in Pampanga, we were looking for kids who really wanted to go to Japan and really wanted to conduct themselves in the highest possible way in playing basketball. Ang top Bulacan Dreamers na umangat sa kanilang level, kitang-kita mo talaga na yung puso nila sa paglalaro. Delikado talaga silang ipakita kung anong kakayahan nila. Focus talaga na mag-stand out sila sa mga kapwa nila players. Our top dreamer from Pampanga showed tenacity. As a coach, gusto mo makita sa player yung gutom. Whenever he dove for the loose balls and played defense and took the charge, sa aming mga coaches, invaluable information yung gano'n. Hello po, ako po si Jeron James Emerera from Pampanga. Yung nagustuhan ko po sa paglalaro ng basketball, yung environment po, yung willingness po ng mga pagpupush po sa akin ng mga tao na galingan ko pa po, lalo na po yung mga magulang ko po na sobrang suporta din po sa akin. Sa pagkakaalala ko, na-introduce si Jeron dahil sa papa niya. Varsity player din siya nung college. As a coach din, ini-insist ko, kailangan sa ensayo pa lang pagbutihan mo na. Pag hindi mo pinagbutihan sa ensayo, walang mangyayari sa games. Yung laro ni Jeron, dati kasi medyo big man na chubby. That time, sabi ko na, kailangan mo nang baguhin yung game mo, kailangan mo nang maging shooter or 2-3 position. Kasi masyado ka nang maliit sa 4 and 5 position. Kailangan mong magbaba ng weight para makarun ka sa sistema. Tinanong niya yung head coach niya, Coach, paano ba maging 2 or 3? Coach George. Sabi sa kanya nung coach niya, magpapayat ka. Yun yung naging motivation niya. Unang kita ko kay Jeron noon, medyo malaki siya. Sabi ko, medyo mahaba yung tatrabawin namin. Pero nung na-assess na nga, medyo okay naman yung mga fundamentals, yung mga basic na. Magaling siya sa 3 points, sa depensa niya, lalo na sa mga teammates niya. Nakiki-operate siya. Tinulungan nila po ako paano mag-lose weight, mas maging better version pa po ng sarili ko sa paglalaro, kahit sa labas po ng basketball court. Lagi sinusuportahan po ako ng mga coaches ko every training. Ginagabayan lang po nila ako sa tamang path kung paano po gawin yung mga bagay na kailangan pa pong gawin. Yung naging improvement ni Jeron simula nung time na unang dumating sa amin mag-ensayo. Playing style niya before is more on ilalim lang, more on big man. Ngayon kasi nag-stretch siya ng outside, so na-improve na yung shooting niya, yung speed niya, yung agility niya. May puso yung bata. Never say die yan. Hanggat hindi nauubos yung oras, lumalaban na.
Ito yung unang punta niya sa Japan. Sa Odaiba yata to, no? Oo, diba? Ngayon, Nung 8 years old siya 8 niyan. years old siya niyan. Dati 3 tayo. Ngayon, mag-isa na lang siya pupunta doon. At libre. Ikaw kasama. Yung moment na sinabi yung pangalan niya, di namin ma-explain kung ano yung feelings namin nun. Kasi ang daming players na nag-try out. Tsaka skilled yung mga nandun. Masaya kami na nakuha siya. Dati po nung nag-work po si Papa ko po doon sa Japan, sobrang na-enjoy ko po yung trip doon. Difference po ngayon, medyo po nakakalungkot dahil di ko din po kasama yung family ko po. Pero matututo po ako na kung paano po maging independent. Nung nalaman ko na kuha si Jeron, syempre, sobrang overwhelmed kami. Nakuha siya sa Puari Sweat, then magja-Japan siya. Malaking bagay at malaking tulong na napunta si Jeron sa program nito. Then sa mga bata, outside the community namin dito sa school. Malaki talaga yung naging impact. Sa lahat ng mga na-achieve ni Jeron, lahat ng pinagpaguran niya, eto na, continue to dream, to reach your goal. Para kung ano yung marating mo sa dulo, wala kang pagsisiyan. Ito na yung bunga ng mga training mo, yung mga paghihirap mo. So, dito lang kami lagi sa likod mo, supportahan ka namin all the way. So, mahal na mahal ka namin. 5 years from now, hopefully, naglalaro na po ako ng college ball, UAP, NCAA. 5 years from now, yun na po ako. Hello po, ako po si Erjan Roque, taga Bulacan po. 9 years old po ako sa Bulacan pa po kami nakatira nun, Lati pa po. Doon po ako natuto mag-basketball. Nung bata pa po lang siya, na po namin na mahilig siya mag-basketball. Kaya po hanggang lumalaki po siya, po namin na talagang magiging basketball player po siya. Nakalala ko si Erjan noong 2019 yung paliga ni Coach Benner ng TY Moto League Season 1. Doon po, para po siyang kinakabahan na wala pong pasa, walang dribbling. Yung ngayon po, may dribbling na po, may passing. Gumaganda na po yung shooting form niya ngayon. Hindi siya tumitigil sa training eh. Sa school, training pa rin. Aral, training. Uwi, laro, training. Ganun lang po. Yun lang pinakita ko kay Erjan. Yung nakakuha siya sa papuntang Japan. Parang nagkagulo kami mga coach. Sumobra po saya na hindi po namin alam kung ano gagawin. Ang sikreto ko po sa paglaro is yung sapat na tulog. Sa loob po ng isang araw, pagka po ako po may pasok, naiiwan po siya mag-isa dito sa bahay, lahat po ng ligpitin, nililigpit niya. Nagsasaing po siya para po sa kanila ng kuya niya. Laking lati po kami Sanay po sila sa pangangapa po sa plaisdaan, pangangapa ng alimasag. Proud na proud kami sa iyo ng papa mo, pati kuya mo. Alam mo naman, pati mga kapatid ko, pati amang, mga pinisan mo, proud sa iyo. Malaking kagana pa po sa amin na mapunta po siya ng Japan kasi po, kung sa amin lang po, hindi siya makakarating po ng Japan po. Mahirap lang po kami. Hindi po namin maibibigay po sa kanya yung gano'n.
Malaking pasasalamat ko po sa magulang ko kasi lagi po sila nakasuporta sa akin. Kahit po kung pasaway ako lagi po nila ako naiintindihan. Bawat laro ko po lagi po sila nakasuporta. Kaya po, malaking pasasalamat ko sa mga magulang ko. Maraming salamat. Love you. May lakas na po yung nag-tryout, tsaka po lahat po magagaling. Hindi ko po in-expect na mapipili po ako. Hello po, ako po si Carl Cindy Guzman po, taga Bulacan po. Ang idol ko po nung bata po is si Kobe Bryant po dahil masipag po mag-training, tsaka po shooter po siya. Medyo nakilala po ako sa amin dahil po sa mga nag-video po sa labas, sa Interbarangay, sa Facebook po. Siya po yung unang naging kaibigan ko. Mga 4 years old po kami parehas. Sa pagkakilala ko po kay Ryzen, sobrang mahal niya po yung larong basketball. Binibigay niya po yung lakas niya, yung mga natutunan niya sa mga training. Puso po siya kung maglaro ng basketball. Ang skill set niya kasi malakas yung pangatawan, mataas yung vertical niya. Pag umere, talagang ang hirap ng pigilan. Hindi makasabay sa kanya yung mga kaedad niya. First game namin sa Interbarangay, almost 30 po yung nilamang namin sa kalaban. Siya talaga yung main man ko pag kailangan ko ng score, sa kanya po talaga ako umaasa. Proud na proud ako sa kanya kasi at his age, ang dami niya ng achievements from palarong pambansa, sa Claraa, finalist sila sa City Meet dito sa amin sa Bulacan. Then, ang dami niyang MVP. Tapos ngayon, nadagdagan pa nito ang opportunity sa Pocari Sweat sa Japan. Kumbaga, sabi ko rin sa kanya, malayo na pero malayo pa. Dahil po kay daddy po, naglalaro po siya ng basketball. Nakipaglaro po ako sa kanya at saka sa mga kaibigan ko po. Nasiyahan po ako, nagtuloy-tuloy na po ako sa paglalaro. Hindi po ako makapaniwala na dati po naglalaro-laro lang kami dalawa. Tinuturoan ko po. Ito pong edad niya, malayo na po yung narating niya, malayo na po siyang achievements. Sana po magtuloy-tuloy po. Sa lahat naman ng paglalaro niya, nakasuporta kami, nare-realize namin na magaling siya. Lalo na nung nagkaroon siya ng mga achievements. Doon po namin na gusto niya talaga yung paglalaro niya. Ang isang bagay na natutunan niya sa basketball is yung maging confident siya sa sarili. Tsaka yung naging matatag siya, naging independent. Kada may laro po ako, lagi pong nanonood yung family ko po para suportahan po ako. Dahil po sa suporta nila, mas lalo pong sinipagan mag-training at pinilit ko po mag-improve po. Nung sinabihan po kami ni Ryzen na pupunta po siya ng Japan, nagulat po kami ng sobra dahil po kasama lang po siya sa paglalaro lang po namin sa mga ligang labas. Ngayon po, pang-international na po yung galing niya. Una po talaga di ko ini-expect na isa siya sa mapipili kasi totoo naman na halos lahat ng nandun magagaling. Sobrang proud po ako sa mga narating niya. Una, barangay lang po yung sinasalihan niya hanggang sa naging MVP po siya ng barangay. Tapos, Mythical 5, yun, yung mga ganong pagkakataon po. Proud kami sa kanya. Kahit naman po walang achievements, proud po kami sa lahat ng ginagawa niya. We love you, anak. Maraming salamat po sa mga coaches po na tumulong sa akin para po mag-improve at maraming salamat din po sa mga magulang ko. Maraming salamat po sa suporta niyo, Mami at Daddy. Mahal ko po kayo.
ladies and gentlemen, the two competing teams for this friendly match, Season 1 and Season 2 of Live Your Dream with Pocari Sweat. 1, 2, 3, defense! Pull-up jumper won't drop, rebound scramble, picked up, placed back by player number 67, Jairus De Los Santos. And that's the end of quarter number 1 with a score tied at 17. Very important for the players to hydrate every break. That's why we have Pocari Sweat. Okay, we're back on the floor, ladies and gentlemen. This is quarter number 2. Quarter number 3, the score 58-51. 7-point lead, Season 2. Loose ball scramble, picked up by Geronimo. Nakita sa ilalim si Bautista. He fakes, spins around, pass it over to number 59, and Geronimo good with a one-hander. 81-73, ball game won by Season 1! Sobrang ganda po nung nangyari. Magagaling rin po na kalaban namin. Medyo expected kasi siyempre yung Season 1, they're used to playing together already. So this is something Season 2 will develop. When they go to Japan, they'll get more familiar with one another and play much better together. Pagod. Kaya pwede na sumayaw ng hawak mo ang beat. Ito, bibidyo na! Sayaw na! Hawak mo ang beat, bilis! Players, parents, let's give a big round of applause please for these two young players from Rain or Shine. Palakpakan natin, Gian Mamuyak and Adrian Nocum. Sobrang swerte ninyo kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity na meron kayo ngayon. Pinaghirapan niyo yan, deserve niyo yan, so enjoy niyo lahat ng nakukuha niyo ngayon. Pero hindi pa dyan ang dulo. Tuloy-tuloy lang yung sipag kasi walang sikreto sa success kundi sipag. Kagaya nyo lang din kami dati na nangangarap lang din ng mga paglaro sa PBA. So pagdating ng panahon, ilan sa inyo rito malamang makarating din sa PBA. Ayun, sana huwag nyo sayangin yung ganitong pagkakataon. Sobrang laking opportunity nito. Magpasalamat tayo sa biyaya na natanggap natin sa Pocari. Sabi nga ni Gap, sipag lang talaga. Kayo yung magdadala sa atin kung saan man gusto natin mapunta. This dream project is not just basketball training. I really want you to experience the Japanese culture, so you will see the difference actually. Discover something new. That's very important to us because you guys shape the future so that we as a company really want to support somehow for bright future. Shiga is a prefecture. So in the Philippines, it's like province. So last time, it's Saga Ballooners. Then this time, we're visiting yung Shiga Lakes team. Among the 8 players, ilan sa inyo ang first time makakapunta ng Japan? May I see the hands? I'm very happy that most of you said, this is my first time. Because always remember this, as you grow older, medyo nawawalan nyo ng mga sagot. I'm happy sa buhay nyo marami pang ganon. Tandaan nyo itong first time na to because this is a first time that will be very meaningful. You're not only doing this
to see Japan, but you are doing this for a bigger thing. This was not just created to market a product. This was created to really do bigger than that. I hope when you come back here, you just don't show up and dribble. You don't just show up and say, I want to be the best and play in the PBA. I want you to dream more for your families, for your parents, especially for the first-timers. Remember those moments when you can put your mother here and say, I was here when I was 13, I was here when I was 14, I was here when I was 15. Thank you for raising me up to be like this. Thank you for supporting my dreams. When that happens, I want you to remember the company that brought you there. It takes a village to make you a successful basketball player. It will take a bigger village to make you a successful man. Ngayon, nahahati-hati sila South and North. Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna. But when we go there, we will be all Filipinos. Napakahalaga po sa akin na ito yung napili po sa top 8. Medyo kinakabahan po ako sa pagpunta po sa Japan dahil first time ko lang din po eh. Pero excited kasi bagong experience yun sa akin. Ang ina-expect ko pong matutunan sa Japan yung kung paano po sila maging malinis sa kanilang lugar at yung mga disiplina din po nila. Gusto ko rin po makita kung anong pinagkaiba pagdating sa skills ng mga taga-Japan and taga-Pilipinas. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin, lalong-lalo na po sa family ko. May new experience na naman po ako na madadala sa loob ng court and outside of the court. Thank you po sa Pocari po sa magandang experience. Maraming salamat po sa opportunity. Now that we've completed our final training and send-off meeting and truly connected with our dreamers on a deeper level, it's time for the next chapter. We head to Japan, where a whole new world awaits them. New experiences, new challenges, and new inspiration. This is more than a journey. It's the moment their dreams begin to expand beyond borders, and may they become better men and better citizens of the world because of this.